Focus yan sa atin. Focus yan. Check ko lang. Hello guys and welcome back to Wanderlust Films, and on today's video magre-react na naman kami. Pero this time sa sarili na naming gawa. So ayan, kung napanood niyo yung latest music video na ginawa namin para kay Jellery, which is si John Lloyd na dati naming editor. So i-breakdown namin frame by frame, shot by shot yung mga certain shots dito, especially yung mga may VFX, kung paano ba namin siya ginawa. I-explain namin sa inyo para may makuha kayong tips or tricks or may matutunan kayo. So ayan, hopefully may matutunan kayo. So let's go, let's roll the intro. Alright, let's go! Uy. Yun o. Yun. Up. So yun, isa-isayin natin to muna bago tayo tumawid dito sa pinaka-opening ng kanta. So itong intro natin, paano ba natin siya ginawa? At simulan natin dito Simulan sa sa pinaka-first frame. First kasi frame. umpisa nga eh. Pero So, wait, ayan. like, una, makikita niyo ba na parang VFX shot siya or like totoong shot? Para sa inyo? Yan. Sa akin, papasa na siya na medyo realistic na siya. Oo, realistic siya. Pero di nila alam. Oo, hindi nila alam. So, ang ginawa natin dyan is, pinahiga natin yung si artist sa blue screen. And then, syempre, binutasan natin. Nag-composite ako sa Blender ng mga assets, 3D assets. Like trees, bushes dyan na nakalapag. And then, I rendered it image lang. Zoom in ko lang siya, digital zoom in, para magkaroon ng movement. And some of leaves dyan na nakaano is, may puppet warp siya, para gumagalaw yung leaves. Ginamitan mo din ng parang lens distortion. Ayun, yan sa outside. Radial blur, to be exact. Bakit mas pinili mo i-3D dito kesa dun parang 2D image lang? Pag nagko-composite ka is, parang ikaw yung may freedom of compositing eh, kung saan mo gustong ilagay talaga siya. Kumaga mas Lagay mo, manipulate mo siya. Yun. Mas malagay mong ilaw kung saan siya. Yun. Nakuha mo yung angle na gusto mo. Kaso ang problema ko, parang hindi tama yung perspective mo rito. Isa subject and then sa ano. And etong ginawa kasi dito, Parang planar lang although talaga. medyo realistic siyang tingnan in terms of texture, pero in terms of perspective, medyo hiwalay sila. Kasi yung perspective nitong 3D na ginawa niya is medyo straight, parang flat plate, Flat parang plate. ganun siya. Pero sa mga normal na mata, Okay sa naman mga siya, tao. oo. Pero bakit ganun? Bakit hindi natin natama yung perspective? Nasa 3D na tayo. Hindi pa natin siya natama. Ba't di yun natama? Di ko din alam eh. Ba't di mo Sigur- alam? So kasi ganun guys, kulang sa Sa time kulang siguro. sa communication, cooperation. Siya, ayaw niya makipag-cooperate. Wala pa cooperative yung tao, grabe na. Yun, so ayun, nagkakamali din talaga kami. Kumaga kami, nagkikritik kami, pero ano naman? Ano naman? Yung alam ko pati dyan eh. Etong shot na to, itong close-up, chroma din to na blue screen. Blue screen. Anong ginawa mo dito? Yun, doon ako kumuha sa Google ng i-ask dyan. Kasi ano lang naman siya eh. Ay, napaka-blurry na part. Parang ang laki ng opening kumbaga sa camera ng aperture. Pero very challenging tong shot na to kahit na ganito lang siya kasi ako ayoko nagko-close up ng may blur. Kasi grabe yung bokeh. Kasi mahihirapan kaming mag-clean up, mag-chroma key. Mga buhok. Sa mga buhok din. Di siya magiging masyadong malinis. Pero at least okay siya tignan. Kaya importante na pagka nagko-chroma kayo, kailangan yung opening nyo is mataas. Kumbaga hindi dapat siya parang 2.8. 2.8. At least siguro 4 4 to 5.6. 4 to 5.6 gano'n. I-comment nyo naman, by the way, i-comment nyo naman si Jellery. Si Kasi Jellery. siya yung ng intro. Nakaisip ng intro. Ayun, by the way, sinuggest pala to sa amin ni Jellery. Kung paano yung Kasi nung nag-send kami ng first draft, iniwan namin blank yung intro. Tapos siya na yung nag-suggest na kung pwede ganito daw yung gawin. Which is very helpful kasi nung iniisip na namin siya na intro, ang complicated nung sequence namin na nakahiga, then may close-up, tapos yung pagtayo niya kasi hindi siya much cut doon sa next scene. So buti na suggest si Jellery na lagyan ng title in between para magkakaroon siya ng time skip gano'n. Which So, means magaling siya talaga na editor. Ayan. Ang mga mong naririnig sa ating tinig. Okay. Ba't yung tumatawa?
Dito sa shot na to, anong ginawa dito sa shot? Bali ano yan, ni-remove dyan. Una dyan is yung styrofoam, tao, mga gaffer natin dyan. Shoutout kay Kuya Maki. Tapos yung ilaw. I love you kay Kuya Ma. Bali, I love bali paint out. Yan yung pagre-remove ng mga objects. Yung, alam mo, sa post-production na kung ano yung like mga ayaw natin makita. For example, yung mga mistakes natin sa scenes. Or di kaya kung gagawa tayo ng backplate. So, yan. Ang tingin ko lang dito, ang sisita ko lang dito is sa sa shoot na, which is yung ilaw dito is hindi siya consistent. Though maganda yung ilaw niya dito sa silhouette. Pag tinignan mo, etong puno na to, sa liwa yung liwanag niya. Di ba? Ang lakas ng liwanag natin sa likod ni Jellery. Tapos may ilaw pa dito na parang nagsasalubong yung dalawang ilaw. So hindi consistent yung moonlight natin dito. Kumbaga wala lang siyang pinakitang motivation kasi yung ilaw. So kaya medyo confusing siya. Tapos pansinin nyo, ito supposedly dapat moonlight kasi to. Itong malakas na ilaw dito. Pero dahil yung ilaw namin is ang baba. Oo, yun yung wala siya. Dapat dito siya banda sa taas. Oo, taas talaga siya. So yung moon namin bumaba. So ganun siya. So ayun, ayun din kahalagahan na dapat talaga check bawat area kung ano ba. May matatayuan ba ng poste, meron bang ganun. Ang rin sa location namin, kaya ganito yung mga ilaw dito, is yung saksakan ng ilaw, wala kami. Kumbaga yung generator kasi. Limitado lang. Limitado masyado. Hindi siya parang kumbaga nagpa-fluctuate na yung mga ilaw pagka pinagsasabay-sabay na siya. Pero maganda to shot na to, itong silhouette ko. So ayan, kung mapapansin nyo dito, yung telepono dito, kulay red. Tapos pagdating sa close-up, naging black na siya. O, di ba? Bakit kaya? Bakit kaya? Tapos may wanderlust. Bakit naging black dito sa close-up yung telepono, yung pinaka-handle. Pero dun sa wide shot, red siya. Kasi, shoutout dun sa may-ari ng telephone booth na to. Meron naman palang totoong phone. Tapos, dinala kasi dun sa pinaka-location namin. Is yung super maliit lang siyang phone. Para may laruan lang na. Parang laruan lang siya na pula na hindi siya nakatanggal. Dito sa shot na to, supposedly, BFX namin yung telephone na hawak niya. Pero buti na lang naihabol pa. Thankful kasi medyo mahihirapan kami dito sa timeline na binigay sa amin. Ang weird din nun pag sa close-up kasi parang Weird ang CG. CG parang kailangan malinis sa malinis yun. So may nagamit kami na totoo. Tsaka interaction din ng kamay tsaka ng phone, di ba? CG yung phone. So buti na lang talaga nakahabol. Nakahabol talaga. So ayun din, tips din yun. Pagka before ng shoot, make sure i-check nyo yung mga props nyo kung ano ba, okay ba talaga siya before sa location. Lalo dito, almost 3 hours yung biyahe dito. So, Antipolo kami. Antipolo. kami. Pinakasulok ng Antipolo ata ito. Yan, eto dito, anong ginawa mo dito, Deso? Ayan, secret na natin yun. Hindi, ang ini-AI natin yung set extension yan. Generative feel. Si girl, tsaka parang nakakrap lang siya eh. And then, Generative feel. So, ang ganda ang blend talaga yung grabe na ngayon yung technology. Baka-help sa atin. Itong usok na to. Ay, ang usok na yan, sa shot mismo yan. Ito yung shot. Ayun yung napansin ako. Pero ang ganda. Medyo off kasi pagka kumbaga assist na lang siya, kumbaga nakukulong lang siya. Actually ginawa rin natin to dito sa performance niya. So ayun, paano yun? Yung biglang nawala siya. Ayun, direct ikaw. Paano yun? Ako magawa. Ay, ikaw gumawa nun. Ayaw mo ba? So ayun, kumbaga dito naman sa part na to, ang ginawa lang dito, kinuha ko lang yung niroto ni Desu na girl para hindi na mahirapan. So kinapi lang namin yung background. So ayun lang, low opacity lang. Tapos dagdag ng usok na medyo parang may movement. Bakit nawala si girl? Ayan. So ayun, ang directives kasi dito is nasa dream sequence si Jellery. Kumbaga sa dream kasi di ba, parang randomly biglang nawawala yung mga bagay-bagay, elements. Yung glimpse niya lang yung girl nandun, tapos nung pagtingin niya nawala ulit. Tapos eto parang bigla lang siya naglaho sa kawalan. Ilang generative feel siya? Pero siguro marami kami din eh. Kasi hindi ang AI super random talaga siya eh. So kailangan mo talagang tensyahin mo talaga kung ano yung bagay talaga eh na maganda. Pero syempre hindi lang yan yung ganyan, tinweak mo pa yan, di ba? Hindi yan yung kung ano nakuha mo. Yan
Parang ina naman. Actually guys, like malaking tulong para sa VFX artist yung AI na set extension kasi meron talagang mga ginagawa yung VFX artist na for example gusto mo extend yung example castle, dapat may mga mountain sa likod. Ginagawa pa yan, Photoshop pa yan. Naghahanap pa yun sa Naghahanap pa yun. Meron Meron- pa sa Google. Matte painting. Ayun, matte painting. Matte painting para sa likod. Hinahanap Ngayon, pa nila. isang click mo na lang. Like maano niya na mare-recognize niya na kung anong scene mo, gabi ba, anong mga puno, anong ganyan. Tapos pati yung lighting masusunod yan. So very helpful siya for VFX artists. Pero syempre, hindi naman tayo always magre-rely. So, hindi yan yung first iteration, di ba? Meron pang marami pang hinanap bago yung final na ganyan. Hindi, ang kagandahan din sa AI kasi as an artist, parang kahit gaano ka creative, mauubusan ka ng idea. Minsan kahit sobrang creative mo, parang mabe-burn out ka. Hindi mo alam. At least pag nag-AI ka, may suggestion. Kumaga yung AI kasi guide lang naman siya. Kumaga pag generate mo siya, wag na parang ayun na yun. Yun na yun. Kumaga pa rin, mag-input ka pa rin ng idea. Kumaga tinulungan ka lang, pero wag mo naman iasa lahat dun sa Sa AI. lahat sa AI. Yes. So itong shot naman na to, paano ba natin siya pinalipad dito? Binuwat lang siya eh. Sa dapat, kung gusto mo mga flying scenes or mga mga levitating, practically, dapat may harness Harness, tayo harness. dyan. Dyan. Pero, sa paa lang, di ba, yung shot na yan, So dito mapapansin nyo, nagkaroon ng movement yung camera na daliin tapos pababa. Kumbaga yung movement na yun, may nagbibigay siya ng illusion na parang bigla siyang tumaas ng konti. Ito one of the most favorite shot ko to dito kasi ang linis ng pagkakagawa. Sino bang gumawa nito? Si Eddie! yung shot ko originally is like, lang siya talaga, nag-levitate lang ng konti. Kasi yung shot na yan, nakadali, tapos parang umiikot, May arc. naka-angle, may arc na arc siya shot. na position. Actually guys, stock footage lang yung drone shot na yan. Tapos, binatch lang talaga namin yung day to night namin. Balik yung day to night yan, pinapagabi namin yung mga scenes. May movement yan din na parang arch din na 360. So yung ginawa ko is, dinidra ko yung stock footage, pala yung mga puno. Tapos si Jelry, nilagay ko siya sa mas likod ng mga puno para hindi siya same ng speed ng camera ng nakataas. Bali, meron siyang parallax na effect. Tapos, sinuggest din ni Direk na what if, nagaling muna siya sa likod. If makakita niyo sa first na part, nagaling muna siya sa likod ng puno. Tapos, nung gumanon yung camera, nakalabas na siya ng konti. Tapos, hindi siya same ng speed. Ayun, and then naging maganda rin yung compositing dito kasi prior dun sa shoot, meron na kaming footage ito. Yung stock footage, alam na namin kung ano yung gagamiting stock footage dito sa shot na to. So kaya dun sa mismong shot, nagdali kami, sinabayan namin yung movement ng stock footage, kaya nung pinagsama siya, medyo seamless na yung nangyari sa akin. Ang linis nito. Salamat. Natain ko siya. Yan. Ito. Paano Diyan to? natagalan ako dyan eh. Bali, stock footage din yan lang guys. Ay, umaga, day yan na siya. Tapos yung mga sa likod, yung mga mountain sa likod, wala yan dyan. So, din yan, matte painting din yan, pati yung moon. Yung ginawa ko dyan kasi, nahirapan tayo dyan direct kasi, yung pag-shoot ni Jelray, wala siya dibang Doy, ikaw na harness. nahihirapan? Kasi yung movement dyan kasi ni Jelray, like yung isang paa niya naka-grounded, yung isa lang paa isa lang paa yung gumagalaw. So if gusto mo i-sell na naka-levitate talaga siya, syempre yung dalawang paa niya. Dalawang paa niya. So yung ginawa ko is like, ni-remove ko yung isang paa niya, pinaint out ko, tapos yung isang paa, dinuplicate para mag-same sila ng paa. Tapos in-offset lang siya ng konti para hindi siya both ng paa gumaganon-ganon. Hindi siya magkasabay. Bali offset siya para iba yung speed ng isa. Nilagyan ko din na siya ng edge para magbukang galing sa moonlight sa likod ng mga mountains. So ayun, tip lang din kasi usually mga gumagawa ng mga VFX artist na ganito, especially mga aspiring tsaka yung mga short film, student short film. Pag gumagawa sila ng mga gitong shot, parang as is lang siya na yung actor lumilipad lang, parang ganun lang. Wala sila ibang gagawin. Ano, Eddie, yung feeling mong main factor bakit siya nag-sell? For me siguro yung same siya ng black level sa background. Nagsisell siya kasi yung environment niya naapektuhan yung character mo na kinomposite mo dyan. Yung authenticity ng parang may gumagalaw na camera para din siya, mabigyan siya ng buhay. Isa din to sa na nagandahan kong shot na. Ang nag-sell sa akin din yung clouds. So bali din low opacity ko lang siya para maging subtle lang yung yung effect ng clouds kasi nagiging distracting siya eh. Actually, itong shot na to maganda siya as is siya. Parang itong shot na to mismo maganda siya. Pero pagka
nilagay mo na siya sa isang sequence, pwede kasing hindi siya mag-work. And dito sa shot na to, ba't siya nag-work nung napanood natin? Kasi yung prior na shot na pinanggalingan niya, is nasa center din si Jelry. Bali yung mata natin nag-guide. Itong tatlong shot na to na sunod-sunod, nasa center siya. Ano yan guys? Rules of editing. Walter Murch. Yan. Rules of editing yan. Walter Mark. Yung center ng editing. So yan, ito. So shot na to, sino gumawa nito? Yan si Eddie. Yan si Eddie, wow. Bale, yung likod niya, lang yan, still na footage. Tapos, same lang din, nilagyan ko ng edge niya na light, galing sa moonlight. Tapos, nilagyan ko ng image, clouds, tsaka si Jelray, para may depth din siya tignan. So bali yung directives kasi dito sa shot na to, si Jelry, may nakita ulit siyang panibagong phone booth. Bukod dun sa phone booth na pinanggalingan niya kanina, di ba lumipat siya. Ngayon, ang point kasi dito is dun sa phone booth na yon, merong nag-glow na golden light dun sa loob. Kumbaga, ay parang northern lights niya kung tawagin natin. Na yun na walang babae kanina, basically siya yun eh. Ito yun eh. Kumbaga, ginag-guide lang siya na nandito ako, puntahan mo ako dito. Parang beacon, parang signal. So parang ganun yung pinaka-point dito. Ayan, sino gawa niyan? Si Eddie pa rin. Eddie, yeah. Parang very nostalgic tong shot na to eh. Hindi naman. Bakit? Parang to eh, yung si Darna ito eh. So simple lang din yung composite din yan. Tatlo lang din. Meron din foreground na cloud, si Jelray, tapos yung yung background. Bali yung background, hindi lang siya like nasa kasi nasa green screen dyan si Jelray. So, yung ginawa ko is mas malayo talaga yung Z-space dyan para maliit lang yung yung parallax effect niya. Kasi mga stars, ilang light years away yung mga stars. So, dapat kung mag-move yung camera mo, hindi siya agad mag-move. Question, walang star sa baba? Walang star sa baba kasi parang mapag ba rito? Yan, ma-cloudy. Tapos sinuport na kita. Hindi naman siya kasi nakadapa sa sky. Bali nakatayo pa siya, nakatayo si Jelly, tapos yung camera nandito lang low angle lang na part. So hindi siya like nakaganito, tapos dito yung sky. We can say na lang na may fog lang. May Sige, may pag Hindi ko alam bakit hindi ko like feel ng mga stars. Kasi parang na-off ako na lahat. Parang nakadapa siya kasi. Hindi kasi pagka nilagyan mo ng stars din lahat, parang naging 360 na lahat bilog na. Magmumukha siyang flat din. Flat. Wala siyang Tsaka mas para mag-sell na pataas yung shot. Uy, totoo! Hindi, minsan talaga babaliin mo talaga yung realism. Pag gumagawa ka ng VFX. Kaya kumbaga lang, tawag na lagi natin is for cinematic purposes. Guys, lang din yan, stock footage, tas day to night. Yan, ni-reverse ko yan, tas zoom in, tapos in-upscale ko siya sa AI para mas ma-retain pa rin yung detail. Yung ginawa ko dyan is like kumuha ko ng 3D model na free lang na nakita namin sa Sketchfab. Tapos, tinrack ko yung stock footage, nilagay ko siya sa specific pot na may butas. Yan! Isa sa pinaka na Okay, ito isa sa pinakamalinis din na shot. Malinis. Paano ba ginawa mo dito, Boss Nix? So, gaya lang naman nung lipad ni, nung kay Eddie na shot. Hiwalay si Lloyd. Tapos, rinoma ko siya, syempre, key out. Ang problema ko rito, yung paa niya. Kasi dahil hindi nga naka-harness si Jelray. So, yung paa niya, nakatayo ang isang paa. Tapos yung isang paa lang ang gumagalaw. Ngayon, puppet work ko na lang siya. Kumbaga, nilayer ko. Hiniwalay ko yung isang legs niya na nakatiptoe. Tapos, binend ko siya sa puppet warp. Then, nag-add lang ako ng movement niya po ba. Nag 3D track pa rin ako para sabay pa rin yung niya. Maganda yung paglapat niya sa side. Then, konting animation doon. Animation ng puppet warp, tapos ang animation ng landing niya. Para smooth yung pagbaba niya doon sa frame, nakalapat na siya. Tapos yung shadow din dito, bro. Then yun, Ang galing yung gawa. Shadow eh. Na-animate ko din yung shadow actually. May naman sa AI na shadow na effect, pero hindi siya magiging ganyan. Pag hindi niya in-animate, pag di niya pa hindi siya accurate, hindi siya magiging accurate. Yung puno, sinot namin yan, hindi siya stock footage. Kung naalala nyo, nagawa na namin tong technique dun sa diwata namin. So ano ang dream prenup mo? And sobrang okay ng ganitong technique kasi originally dapat meron kaming harness dito eh. Pero dahil nga yung concept namin, sobrang bigat niya para sa one-day shoot na actually dalawang MB yung shoot namin that day. Di lang sobrang bigat, magastos yun. Sobrang bigat, magastos yung harness. Ang gastos pala na harness. So kaya nag-ano kami dito. Kung ano na lang yung kaya namin, kung ano yung nagawa namin. And I think na-pull up naman namin siya. So ayun, good job, Boss Nix.
Oh, ito. Galing ito. Uy! Yan, Ayan, bali yan, may mga mapapasin nyo, may mga stars dyan. So, pinaka-easy way, parang ikoto yung mga puno is lumaki. Since black lang naman siya, ayan. So, syempre, hindi naman basta-basta lumaki na kailangan mo din talaga i-tweak talaga na maayos. So, ayan, tinakak natin yung mga stars. Nilagyan natin ng blur, syempre. Kasi pag sa likod, may blur. May opening yun, ay may aperture siya. Yun. Sa mga branch na black na mga parts, hindi din nag-ano yung mga stars, hindi nag-ano yung mga So, stars. may mga parts din dyan na may masking talaga. Mm. Like, yung mga branches, mask yun, manually. Para nasa front Oo, siya. nasa parang, frontal. Yan yung cancer na... Constellation. So, bakit nga ba cancer yung ano? Hindi, kasi Cancer yan kasi yung girlfriend ni Jellery. Yun. Yes, Cancer yung zodiac sign. Yun. 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 Ganda na. Money Oh, shot. yan. Ganda. So, ang gumawa nito si Boss Nix. Boss Nix. Explain ko muna yung directives dito sa Yan, shot na to. Kasi yung yan. shot na to, kung papakinggan nyo yung lyrics, sabi dito ni Jellery, mas malakas ka pa sa akin uminom ng alak. Malakas ka pa sa'king uminom ng alak. So, kumbaga, ito yung parang symbolism namin dito nung may nasipa siyang bote ng alak. Oo, Pero yung alak na yun, parang naging magical Hot. trail siya. Trail, Na papunta. naging guide ni Jellery papunta dun sa hinahanap niyang phone booth. Yes. So, ganun siya. Tapos sa original nito, wala talagang tapon. Walang tapon. Wala naman yung Wala bote. Wala naman. naman yung bote. Pag-shoot nga niya, medyo nahirapan pa nga tayo. Kasi Oo. ulit-ulit pa namin yung bote. Oh. Hulog-hulog. Hulog. Kasi hindi naman natin Para makuha yung- ma-animate yung reel niya. Oo. Yeah. So yun, ang ginawa ko na, inad ko na lang dyan yung yung liquid mismo. Bali, trinili ko yan. Nag-simulate pa ako ng half day ko sinimulate para makuha ko yung gusto kong lang, physics tsaka itsura ng Trail. Trail, Yung spill. para Mukha siyang pinuntahan. parang nag-interact talaga Oo. dun sa ground. Pero sa akin, kahit ako gumawa rito, nakulangan pa ako kasi parang kulang pa yung interaction niya talaga rin sa mga Sa mga leaves. So yun, ang lang naman yun, 3D lang ako ng liquid, then color correct lang, then add glow. Tapos naglagay ako ng konting blur. Kasi kung mapapansin niyo, yung footage niya mismo, may blur. May blur siya. Dun sa Parang top naka-macro part. shot siya Oo. na So, nag-add din ako niyan. Gaya nun guys, medyo maging tayo sa ganun. Detail-oriented. Oo. Yun o. Ano, Kasi nagawa nun. Boss Nix. Actually yun, ibang na yun. Treatment na ginawa ko dyan. Yan sa tatlong yan. So ito 3D. Then ito lang to. 2D. 2D then Saber. Sa Saber sa Plug in. plug in. Video ko So, pilot. medyo ko pilot. Etong shot na to, Saber to. Tapos nag-ano na lang ako ng mga, ginawa ko na lang yung manual yung mga path niya kung paano magiging itsura. Tapos nag-displacement ako, color correct lang ulit. Paano yung nila. Ang gusto ko din dito kasi, bukod dyan sa trail na yan, kung mapansin nyo, meron pang trail dun sa bandang likuran pa. Kumbaga, medyo naging consistent yung, yung trail. Kasi pwedeng gawin mo na lang dyan kung ano lang yung visible. Oo, na. mag-visible Ito lang. lang. Ito round lang. lang. Nasa trunk. Tapos na kasi, yung saber kasi, more on nakikita ko, ginagamit lang talaga sa lightsaber na mga title intros. Oo. Like, pwede mo siyang gawin sa mga ganyan. Like, hindi mo maiisip na mga like, kung meron ka lang creativity kung paano mo gamitin yung mga tools, makagawa ka ng trail na magic trail galit yung saber. May iba ginagawa sa, for example, mga edges. Mga linya-linya lang mga no? linya, Oo. mga ganyan. Like, pwede mo talagang gamitin siya for anything basta as long as like may imagination kung saan mo siya ilalagay. Ito, favorite shot ko din tong part nito. So, ayan, Same, ano, medyo may lang yan, difference lang doon. Pero same Saber lang din lahat yan. Saber din. Naggawa ko dahil sa close-up siya, kailangan kong bigyan ng detail Yung tubig, yung yung liquid mismo, Oo. para lang mo liquid. So ano din yung liit na branch talaga na minask mo Ah, para minask ko siya. madaan dyan Oo. sa Actually, may trick ako dyan. Sa mga ganyang, pero secret na, hindi, joke. Sa mga ganyang bagay, may trick ako dyan kung paano minamas yun. Next time ko na lang tuturo. Paano bilis. para Magbabalik ang next tip. next tips Grabe, dilag, no? Ni Jelly. Pawis niya. Parang, Eto, anong ginawa dito sa shot na to? Wala, meron yan? Hmm. Legit? Wala nyo. Wala nyo. Basically, ang ginawa dito is nagtanggal lang ng duct tape. Nilagyan kasi namin yung duct tape kasi para sa mga vines kasi hindi siya dumidikit agad-agad so natatanggal siya. Eh pag tinanggal namin yung mga duct tape, natatanggal yung pintura. oo. So di namin siya tinanggal. Sa post na lang. Yan talaga, yung VFX hindi lang talaga sa like mga money shots. May mga linis talaga. Di mo mananotice yung mga background, yung ginawa namin sa AI, sa likod, mga ganun na mga shots. Di mo ma-realize na VFX pala yun. Sa mga malalaking project, malaking production, iba-iba talaga yung gumagawa nito. Kumbaga iba yung nagki-clean up, iba yung nag-roroko,
Iba yung 3D. nag-re-render nito, nag-animate, nag-texture. 3D. Pero dito, syempre, dahil maliit lang naman na project to, mag-multitask lahat. And yung, dahil konti lang din yung tao, limited lang din yung nagagawa sa time frame na binibigay. Mas maliit na time, mas konti lang yung magagawa ng team. So ayun, add ko lang din dyan kasi as nag-camera operator din ako dyan. Kung mapapansin nyo sa throughout the music video, zoom in, zoom out, panay ganun lang siya. Pero dyan sa scene na yan is may random shake siya na it gives tension. Kumbaga dito sa mga scenes na to, sa mga, etong medyo crucial na shots na mga to, nag-handheld na kami dito. Kasi para mas ma-focus yung emotion ni Jellery. Ako nagre-reflect yung state of mind ni Jellery dun sa movement ng camera. Kasi pag ginawa namin siyang stationary lang, ang boring yan. Puro ako kumbaga. So ayan, explain ko lang din yung dito, kwento dito, bakit parang super stress si Jellery dun sa phone booth. Kasi itong kanta na to, about siya sa LDR na kanta. And yung phone booth dito, sinisimbolize niya yung communication nila, which is yung sa cellphone lang, ganun. And then kahit anong gawin ni Jellery, kahit sobrang lapit niya na dun sa loved one niya, dun sa minamahal niya, hindi niya pa rin mahawakan kasi may nakaharang na screen sa kanila. Kumbaga, ayun yung parang nag-limit sa kanila na isa. Meron pa ring gap, meron pa ring space between them. Ganun. Panoorin mo natin to. Okay. Ano isa sa pinaka-money shot talaga namin. Yan. So, ang idea dito sa shot na to kasi ipakita sa audience na yung parang yung seasons change na parang sobrang tagal na ng relationship nila, parang hindi pa rin sila nakikita. Kumaga, ang tagal nilang LDR, parang dumating na yung winter, dumating na yung tag-ulan, parang ganun pa rin yung status nila. And bakit may winter? Wala namang winter dito. Kasi nga LDR sila, and then yung parang yung loved one niya. Yung girlfriend talaga niya in real life is nasa Greenland. So parang sa Greenland, maraming snow doon lagi. So yun yung nakita namin na bagay na pwedeng mag-symbolize doon sa country. Ngayon, ang gumawa nitong madugo na shot na to, si Boss Nix. So, ayan. So, ayun. So, itong shot na to, sinut kasi namin siya ng, may gamit kaming 360 na dolly. So, sa 360 na dolly na yun, meron kaming ginamit na 180 namin na chroma. Tapos, syempre, umiikot siya, yung camera. Pinasunod namin yung chroma dun sa camera. So, kung gaano kabilis yung camera namin, at gano'ng kabilis din yung chroma. Kasi hindi namin siya i-chroma. Mahihirapan kaming i-roto lahat ng matitirang bagay. Kaya, nang workflow ko dyan, syempre, unang ginawa ko, tinanggal ko muna yung chroma dahil kailangan ko yung tao na malinis. Tapos, ang naging problema ko dyan, dahil sa yung chroma nga, 180 lang, hindi lahat na tapat sa chroma yung mga elements. Bali yung dahon yung nahirapan ako kasi dumalag pa siya sa chroma. May mga part na hindi na kayang linisin. Kailangan i-roto manually. Kung makikita niyo yung mga dahon, ang dami niyan. Tapos umiikot yung scene 360. Pati yung mismo row 360. So kailangan ko medyo mahaba yung roto. And ako lang yung mag-isang tumira ng siya. Nito. Then, ang problema ko pa dyan, yung dahon sa gilid. Kung makapansin nyo, pag nag-side na siya, may pa rin sa kabila. Tagusan na kasi transparent. So kailangan ko rin i-mask yan. Then yung imas pa yung kabila. Ang totally talaga naging problema ko rito is hindi ko siya nalinis ng maayos. Actually hindi ko siya nalinis. May mga nakikita pa akong... Actually, ang dami pang imperfections dito kasi yung shot naman talaga, ang daming imperfections mismo. Yung pinaka-original shots, especially yung lighting nito. Dito sa shot na to, tingnan nyo, yung lighting nito. Kumbaga nakat yung light doon sa phone booth lang. Kumbaga nag-limit siya bigla. Kaya hindi siya nagmumukhang authentic and nakaka-distract siya pag umiikot yung phone booth. Kasi parang merong paint dun sa phone booth na... Ngayon, yung sunod na ko dyan, ang pinapalagay ni Direk dyan, sa unang ikot, snow. Ngayon, ang problema ko sa snow, dahil kung mapapansin niyo yung edge ng bintana pag nag-i-snow sa ibang bansa, may mga naiipon na powder ng snow. Ngayon, iniisip kung paano ko gagawin. Dahil umiikot siya, 3D track, trina ko siya, tapos 2D lang ang kaya kong ilagay Doon sa time na binigay sa akin.
Ngayon, mga ilang revise din ako dyan at ilang try din. Actually hanggang ngayon hindi pa okay para sa Ngayon, akin. nagtatry pa siya. Tapos, ang sunod kong ano dyan, yung dahil sa umuulan, pinaulan ni Direk, ang sunod kong ano dyan, problema yung mga droplets ng ulan. Ngayon, 360 ulit, umiikot. So, kailangan ko i-track yung ulan. Then, yung ulan, medyo mga nakuha kong footage. Tapos, So, close dito up. sa shot na to, yung na-upload sa YouTube, Yun lang yung sa yun. likuran, medyo ano pa yun eh. Meron kaming revise na shot nun. Yung ulan dito sa likuran, sabay-sabay silang bumabagsak. Which is halata na copy-paste shot. Ang problema, ang nangyari doon, ano yun, corner pin direct. So, nung pumili siya ng ganon, yung corner pin nag-animate. Tapos, next problem ko dyan is si Jel Ray sa likod, yung performance niya. Dahil sa speed na, magkaiba yung speed na itong nasa boot, at saka magkaiba yung speed ni Jel Ray, yung ano niya, lip sync niya, hindi sabay para doon sa likod na tatama. Pag nasa likod na siya, di ba? Pag nasa likod na si Jel Ray, iba yung mouth open niya doon sa lyrics. So, kailangan kong isabay. So, kahit ano, labag sa kalooban ko, tinabay ko yung bibig niya, pero hindi nasabay yung pihit ng ano. Kung makapansin nyo sa ibang ikot niya, parang nauna si Jel Ray na nakadilaw, bago yung ano, hindi sila nagsabay ng side na gano'n. Magkaiba rin kasi yung nag-ikot ng ano, ng camera. Bagat yung nag-ikot dun sa first shot, yung sa phone, natulog na siya. So pinalitan siya ng karelyebo niya. Tapos So, ayun, magkaiba hindi yung niya speed gamay nila. yung speed. So ayun, nagka-problema kami dun sa part. Very ambitious tong shot na Oo, to. sobrang ambitious. Gusto namin magawa to ng maayos. Kaso dahil nga sa time na ano, nakalaan lang, isip kami ng way kung paano gawin ng mabilis. Yung good enough lang. Oo, yung good enough. Pa-appreciate na kahit pa. Oo. And na-appreciate naman siya. Thank you. Kahit pa paano. Ang ideal dito kung gagawin to ulit namin is 3D talaga yung 3D environment. talaga. Environment. Kung ako magana, i-replace ko yung boot para may ano ako ng simulation. Simulation. Doon Para sa siyang, ano, ulan. Geometry. Sa ulan, sa snow. Pero ang ganda ng idea dito sa shot na to. Pero ayun nga, hindi namin na-pull off yung pinakagusto namin gawin talaga. Pero at least, good enough siya na na-appreciate ng audience. Ayan, maganda rin naman yung feedback ng team nila. Oo. Pero tapos ano, like first time natin to ginawa. Yes. Yung itong like Actually. ambitious na Oo. ikot. Gagawa naman tayo ng next time. Meron na tayong learnings kung paano natin i-pull off ng First time ng Wanderlust. Oh, first time ng Wanderlust ganito. Ganun kasi kami dito sa Wanderlust. Ano kami? Innovative. Ambisyoso. Ambisyoso. Hindi, kumbaga kami kasi, hindi mali namin eh. Pag nag-isip kami ng mga concept for clients, super ambitious ng mga concepts namin na hindi namin na-consider yung, uy, ano lang to, one day lang to i-shoot ng client. Yung time, ganito lang yan. I-release na yan agad sa ganitong timeline. Kumbaga sobra kami na-excite gumawa ng isang art na parang hindi na balance yung ano namin. Kumbaga masyado kami nagiging passionate. Oo. Masyado kaming nag-extra mile na sa kagustuhan namin na maging maganda yung output. Super ano yung gagawin namin. Na sometimes kami na yun parang naapektuhan pero okay lang Okay din lang. kasi dito sa part na to ang dami namin natutunan and thankful kami na ginawa namin to kasi at least next time for sure alam na namin yung mga mas gagawin namin. Oo. So yun, huwag kayong matakot na mag-try ng mga ambitious na mga projects ganun. Kasi hindi man kayo kumita ngayon, di ba? At least Sa future. mababaon nyo yun, maiipon nyo yung experience. And Experience. then Learnings. bawi na kayo. Doon na kayo bumawi kapag marami na kayo natutunan. Pero ayun, kumbaga take this opportunity to experiment. Take this opportunity to grow. Oo. To learn. Yes. So ayan, kung makapansin nyo, actually nabuksan na ni Jellery yung phone booth pero wala na doon yung tao. Diba? Kasi ayun nga yung parang ano nung kanta na kahit anong gawin niya, meron pa rin gap, may space pa rin na naghiwalay sa kanila nung mahal niya sa buhay. Pero ang ganda nitong shot na to, actually. Itong nasa pinakasulok lang si Jellery. Kasi parang na-isolate talaga siya. Ano lang dagdag mo? Sabi ko na. Sabi mo na eh. Guys, ano lang, disclaimer, si ano pala si Deso. Hindi lang siya VFX artist or ano yan, camera operator. Actually, siya nagkulay nito. Siya nagkulay siya din nagkulay ng nito. music video. So, props to Deso. Yan. Kudos. Welcome. Diba? So before tayo dun sa BFX niya, itong shot na to, dolly out siya. Originally, meron siyang gumamit kami ng gimbal. Pero during that time, dahil nasa gubat kami, wala kami ma-charge dyan basta-basta. Nalobat yung gimbal namin. So props to Patrick kasi hinandheld niya to ng ganun lang. Tapos umatras lang siya ng umatras. In-establish lang namin ng content. So ayun, kumbaga kahit anong hirap ng sequence, kailangan mo ma-pull off yung sequence. Basta kahit good enough lang naman eh. Huwag mong ibahin yung sequence mo kung alam mo ayun yung parang mag-help sa storyline. Huwag na ganito na ano. Kumbaga panindigan niyo yung yung concept niyo. Kung hindi niyo man ma-pull off, at least na kompleto yung sequence na gusto niyo. Kasi mahalaga ma-kompleto mo yung story nung
ng kwento eh. Kasi yung mga tao ano yan, mas minsan yung mga average na viewers, yung mga hindi naman familiar masyado sa technicals, mas nakatuon sila sa story. Once na may tanggalin ang sequence dyan, makakonfuse na sila, malilito na sila. Sabi nga di ba, story is king. Kung prioritize mo lagi yung story, then itong mga sumusunod ng mga technicals na to, second mo na lang. Ngayon, itong visual effects dito, kumbaga gusto kasi ni Jellery dito, yung telepono is mapalitan siya ng telepono. And meron kaming reference na medyo na cool siya, yung sa Percy Jackson, ginaya namin siya. Ginaya siya ni Boss Nick. So, paano yung workflow mo dito? Yung text lang naman siya, actually text animation lang naman siya. Pero pinag-iwahiwalay ko by letter yung ano. Isang letter kada layer. So, isang letter, isang animation. Iba-ibang animation siya. Tapos, in-animate ko isa-isa lang din. Parang Bago ano siya- yung Boss Nix eh. Like, di ba, iniba-iba mo yung mga letters. Bali, isang animation lang ba sila tapos in-offset mo? Or like, iba talaga in each letter? May tinatawag na preset sa Ay, nag-presets ka. Sa text animation. sa animation na para Animation. sa mga text. So, nilagyan ko ng animation to. Pero in-adjust ko pa rin yun. Hindi naman assist na preset nilagay ko. Baksak sa agad dami. din, no? Oo, hindi. Ginalaw ko pa rin naman kung paano yung ano nila. Pero Eh, nung nakita mo, Boss Nick, yung reference natin, kumbaga ano kagad yung pumasok sa isip mo? Pag pumasok ba sa isip mo agad kung, like, alam ko paano gawin siya agad? Parang Hindi. ganun ba? Inisip ko muna, paano gawin to? Ang unang nung sinabing lagyan daw ng glitch. Glitch lang. Sabi, glitch na, yung mga glitch lang na May kulay. Oo, RGB. parang ganun na nag-glitch. Pero nung pinakita mo sa akin direct yung reference, ibang glitch pala. So inisip na kagano, paano to? Ganun. Actually kasi kung ang ginawa dito is yung glitch na mayroong parang kulay-kulay, hindi siya babagay. Oo. Oo, ano Kasi- siya bagay. Ay hindi yung isa namin tips sa inyo guys. Hindi porket pag sinabing glitch, magi-glitch na kayo ng ganito yung glitch. Kumbaga, base nyo din dun sa shot nyo, sa sequence nyo, kung bagay ba siya dun sa visual nyo. Kasi minsan, the more subtle, the better. Kumbaga, hindi naman kailangan i-show off lagi yung visual effects. Kaya Yung nagustuhan pinagbabagayan direct yung visual effects. binabagay. Hindi pwedeng. Kaya nagustuhan ko yung sa Percy Jackson kasi super subtle lang, Subtle super lang. simple niya lang. Hindi siya yung parang bigla nag-change ng ano. Oo. Like, nagme-make sense yung visual effects kasi original nun is parang siya yung naka-emboss na mga text. Tapos parang kumalas lang yung text, tapos nagpalit-palit lang sila ng sequence. Yung pala yun. Yan. Ayun pala yun. Yung pala yun. Yan. Grabe. So, basically, natapos siya na natutulog si Jellery. Kung mapansin nyo, nag-full circle yung music video natin. Kasi from the start, natutulog siya. Then, nag-connect ulit tayo dito sa natutulog din naman siya. Kasi basically, nanaginip lang din siya. Ngayon, yung nakita niyang babae dun sa panaginip niya, ayun yung girlfriend niya. Kumaga, ito yung kausap niya sa phone na kaya medyo lips yung ulo nun. Kasi ayun yung primary, yung profile picture ng girl. Noong una, naisip namin na lagyan ng mukha yung girl. Pero ayun nga, naisip namin na better siguro mas medyo mascot siya para mas magmukha siya kahit paano na random and medyo weird siya. Kasi yung dreams natin weird talaga Oo. in real life. So like, may tao bang lips yung ulo? Ganun. Actually kasi kahit naman sa panaginip kahit kilala mo yun nasa panaginip mo, hindi mo rin siya clear nakikita yung mukha. Mag-isip mo, makakalimutan. Parang mo kung mafe-feel sino mo na kasama. siya yan, pero hindi yan yung Hindi, mukha, hindi yung ano. So ayun, nag-call ended lang and ayun. Kaya siya helepono kasi during their communication sa video call, parang ayun na yung pampatulog nila eh. Helepono. Yun. Hinihele siya sa telepono. Yeah. Props kay Jellery, super galing mag-isip ng ng kanta. Kasi overall thoughts mo dito, Eddie? Actually, this is one of na-experience ko first hand sa music video. And dati talaga hindi ako nag-music video. I mean, nasa back-end, post-production, ganyan. Pero like, ngayon na nakasama ako, nakikita ko mga struggle sa pag-create ng music videos sa ganyan. Bali, hindi siya same siya sa narrative na film. Pero ito talaga, like, inaano natin yung story ng sa kanta. Tapos, sa VFX, marami akong natutunan na bagong lessons. Mas natutunan ko maging confident dahil kay Boss Nix. Yun, no? Yun sinabi ko sa kanila, guys. Grabing impact ng mga tao na matagal na sa industriya. Tapos ako, pabago-bago ko lang sa industriya. Tapos na dun ko nakuha yung pagiging like, kaya yan. Ganun. So kahit anong pinapagawa sa akin nila ni Direk, parang na din ako, na nagiging okay na din yung ko na, ay, okay yan, kaya yan. Kaya? Trust mo lang yung creatives din at yung talent din ng ibang kasama mo sa set.
thankful ako dito sa dumating tong dalawang to kasi for the past talaga mag-isa lang ako. Dumating sila and naging mas na feel Papaalam na ba kayo? na feel Sabi ko, di uy, overall to. na feel ko yung yung may team talaga sa post. And then First time mo na experience na may team. na may team and During post-production. naging cooperative, kumbaga. Siguro mga minor details, like yung pinag-usapan namin ni Boss X nung isang ako is mga simple, file name. Ayan, mga file name sa pagpapasa ng editor to VFX. Ayan, baka hindi sila malito. And then, instruction giving to the VFX, kailangan kompleto. Ayan, kung ano sinabi ng director sa'yo, kailangan din, kompleto din yung sasabihin sa VFX artist. And Ayan. super importante kasi nung communication. Oo. Hindi, yun nga guys, yun na isa na natutunan na siguro kailangan ko din mas multitasking din. Kasi syempre, minsan may papa ano sila, ay, ano yung mga to? Pero sa mga loob mo. Hindi naman. Ibig sabihin kasi yung pagiging parang utak na editor, nakaset na dun eh. Parang nafe-feel ko na tapos biglang, ay, Deso, paano nga nito? Parang kailangan ko lang i-adapt yung ganun. Oo, Na ganun mabilisan, talaga. oo, Oo, na mabilisan. ganun yan. And lagi, natutunan ko, double check lagi yung information nung file bago ibigay nga sa mga VFX artists natin dyan. Ayun, ako naman, ang overall, overall thoughts ko dito sa music video na to. Actually, happy naman ako kasi siguro 70% na pull off namin yung gusto namin gawin dito. And siguro ang improvements na gagawin na lang siguro sa personal ko. Kasi dito sa music video na to, actually, ang laki din ng fault ko dito na sobrang naging ambitious ako dito sa music video na to given na one day shoot lang siya. Actually, half day shoot lang siya. Dalawang music video yung ginawa namin. And then, kinulang kami sa pre-production. Parang masyado kami naging confident na kaya na namin siyang i-pull off. Kasi alam na namin, nasa utak na namin kung paano siya gawin. Pero ayun nga, dumating yung challenges na walang generator, na yung ilaw, ang late ng stand, hindi siya naging moonlight, tapos putik-putik pa doon, tapos uneven yung mga lupa, ganyan. Tapos ayun, maraming nakalimutan na mga props, ayan. Kumaga, maging siguro organized lang lalo. Maging stricto sa pre-prod, tapos ano rin, yung ibagay yung concept sa timeline tsaka sa resources. So yeah, pero suma total happy ako dito sa music video na to and kaya ko siyang balikan. Yun. Paano yung happy direct? Paano? Ay. Ako naman, overall thought ko, okay naman siya. Kaso yung sa side ko, para sa akin, hindi ko na pull up yung yun nga yung 360 na mas na gusto ko pa sanang ayusin. Pero parang kulang na ako sa oras. Dahil ginawa mo lang yung best bro dun sa Timeline. Pero overall, maganda siya. Gano'n naman. Maraming Nitpick lang talaga na. Pag titingnan mo naman siya Pag as a titingnan mo, whole, maganda siya. Maganda siya. Pero pagka isa-isahin mo, dun ka na makakapansin ng mga Kami na namin kasi imperfects. alam namin sa amin, sa side namin na kinulang kami. So ayun, sana may natutunan kayo sa aming podcast. Ayan, so sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa content na to. And for more reaction, comment kayo kung ano yung gusto nyo i-react namin. Enable, test 5, tama na yun. Tama na. Ganda na nun eh. Wala na kami masasabi eh. Okay siya. Ano na lang. So ayun, mapapadalas to itong pagre-react namin sa sarili naming content para at least naging aware din kami dun sa mga mali namin, sa mga dapat i-improve. Kumaga parang ano na rin to sa amin eh. Parang diary na rin sa amin. Na kung ano ba yung next namin dapat gawin pa para mas mapaganda pa. And ayun, see you on our next content. Bye. Bye-bye.